Ciao people! Sunod gel. Samahan nyo na naman ako sa panibagong video. Pero bago ang lahat, outfit check. Dahil summer today dito sa Italy, ako ay nag-shorts at nag-t-shirt na lang. Kahit maraming mga sugat sa paa, sige go. Wala naman yan silang pakialam dito. Pupunta ako ng supermarket para mag-grocery ng konti. Habang papunta nga ako sa supermarket ay nag-stop ako at chinek ko yung bike kasi nga akala ko flat, hindi naman pala. Ilong ko lang pala yung flat. Dito sa Europe, kapag Pinoy ka, dapat marunong kang mag-bike. Kasi ang bike talaga ang number one mong kasangga sa kahit saan mong lakad. Nung bago pa lang ako dito sa Italy ay hindi naman talaga ako marunong mag-bike kasi sa Pilipinas hindi naman kami inaalaw ng mama ko na mag-bike. So yung naging una kong bike ay hindi electric bike, yung parang pedal-pedal pa lang yun. Tapos bago pa yon, mga 6 months lang yung sa akin, tapos ninakaw. Akala ko nung una ay walang magnanakaw dito, na kahit saan mo iwan yung bike mo ay okay lang, hindi naman pala. Dito pala ay itatapon ko yung basura. So yung basura na dinala ko, yung tinatawag dito na rifiuti organici o umido, or yung mas easy word na tinatawag na waste food. So itong dala ko, itatapon ko sa maroon na bin. Doon kasi yung mga waste food. Tapos yung gray naman yan yung mix. Diyan tinatapon yung medicine, yung diaper ng bata, kung ano-ano pa. Pero bawal dyan itapon yung mga explosive material, battery and all and other things. May nakapicture naman dyan yung sa baba. Kasi pag hindi kayo sumunod sa rules nila dito, magkakaroon kayo ng multa. Isa sa nagustuhan ko dito ay yung sidewalk nila. Yung sidewalk nila ay mayroon bike lane, may para sa tao, malamang para sa tao nga sidewalk nga Anyway, ito yung way papunta ng supermarket. Ganyan lang siya. Alas 7 ng gabi na yan siya, pero ang init pa rin. Kung mapapansin ninyo, hindi to katulad ng Pilipinas na magpapasahe ka lang ng 8 or 10 ay maraming mga mall na malalapit na. Dito, yung mga malalapit sa'yo ng mga tindahan ng burloloy, tindahan ng mga higaan, yung kung ano-ano pa, eskwelahan, CAF, patronato, at mga park. Sa nakaraang video, di ba sinabi ko na dapat at least marunong kayong magsalita ng basic Italian? Dapat marunong din kayong magbasa kasi lahat ng nakasulat dito hindi English, puro Italian. So ito yung tanong, is it safe in Italy? Parang sa Pilipinas lang din, may mga area na hindi safe, may area na safe. Pero pag kayo pumapasok sa mga eskinita, mag-iingat din kayo. Dahil hindi lahat ng nakakasalamuhan nyo ay pala kaibigan. Yung iba, may ibang gusto sa'yo, gustong kunin. Katulad ng kwento ko kanina, na ninakawan ako ng bike. Ano ba yung tawag doon? Kung sa sasakyan, carnap. O kung sa bike naman, bike na. Pero totoo yun ninakawan talaga ako noon. Hindi sana yun nanakawin kung hindi ako sinabihan ng isang babae na, ay, wag kang mag-park dito kasi bawal. Inilipat ko sa mas liblib na area. May mga lalaki palang naglalakad pa balik-balik kasi napansin ko na yung phone holder ko na baliktad. First time na hindi pa yun siya ninanakaw. So nasa the next day na same area yung pinarkingan ko, nawala na. After ng 8 hours na iniwan ko, nawala na. Kinat lang nila yung wire. Pinaka worst experience ko yun siya kasi nga during that time hindi ako marunong sumakay ng metro, hindi ako marunong mag-bus. Bike lang talaga yung kaagapay ko kahit saan ako magpunta. Pagkatapos ng pangyayari na iyon ay naglakad ako ng 2 oras at walang nag-save sa akin kasi may trabaho yung partner ko at gabi pa yung uwi, malayo siya sa akin. Anyway, nandito na ako sa supermarket. Maganda dito kasi may parking area ng bike, ng sasakyan, ng motor, whatever. Tapos, sa harap ng supermarket, may parko. So, yung park, mayroong mga exercise equipment sila. Pero, hindi ako pumupunta dyan dahil dyan ako unang nabastos. Gusto nyo ng kwento? Sige, pasok muna tayo kasi napakainit sa labas. Alas 7 na ng gabi pero 36 degree pa rin. Tingnan nyo, ang mga tao, ganyan na ganyan yung suot. Talagang mainit talaga. Una, ay kumuha ako ng plastic kasi bawal mong hawak-hawakan yung mga pagkain nila. Yung mga prutas, nang wala kang plastic. It's a big no-no for them. Pag nakita ka nilang nililimas-limas mo yung prutas tapos wala kang plastic, sasabihin ka nila, "Vai via, hindi ka pwede dito." Charot. Gamit ko pala dito ay GoPro. Inattach ko lang sa bag ko. Tapos yung bag ko walang laman. Parang lang siya, accessories. Then, ito yung una kong kinuha, yung melon. Yung isa pa dyan, yan, UPO. Kukuha ka ba niyan?
Tapos naghanap na naman ako ng iba. Kaya pala siya mura dahil matigas-tigas pa siya. Hindi pa siya totally ripe. Nasa 1.15 euro per kilo lang sila. Tapos ito na lang yung napili ko kasi nga medyo gwapo siya. Medyo gwapa. Tapos ilalagay ko sa plastic kasi akala ko ikikilo ko, hindi naman pala needed kasi may presyo na automatic yung melon. So niligay ko siya directly sa aking bag. Confident pa ako dyan na hindi na ako kukuha ng basket kasi nga may bag na ako. Bibit-biting ko lang to sa aking balikat kasi nga konti lang yung bibilhin ko. Ang kagandahan dito sa Isilonga, yung gustong-gusto ko talaga ay very organized sila. Fruit area, vegetables area, nagpaka-plastic, seafood area, whatsoever. Very organized and then super clean. Yung talagang sure ka na hindi expired yung kinakain mo. I mean, yung binibili mo. Kasi nga, minsan pag nagmamadali tayo, wala na tayong check-check na mga expiration date at binabasket na lang natin diretso. Kinuha ko pala tong kalabasa na to kasi nga, yung iniisip ko, bibili ako ng shrimp tapos lalagyan ko ng gata, may mais ako sa bahay. Wala naman silang shrimp kaya binalik ko yung kalabasa. Yung kinuha ko na lang yung ananas na juice o yung tinatawag sa English na pineapple juice. So dito, chine-check ko kung bibili ako ng saging. Kasi matagal-tagal na din akong hindi bumibili ng saging. Pero dahil mura, sige go. Bili tayo ng isa. Nasa 2 euro yata yan sila. Balik naman tayo sa istorya ng part na yon. So during that time na bago pa lang ako dito, ang hilig kong gumala, mag-explore sa area kung saan ako nakatira. Kami ng bike ko ang palaging magkasama kahit saan. Tapos napadpad ako sa parko na yon. Parko means park. So, umupo lang ako doon para magliwaliw kasi akala ko safe doon. Habang umuupo nga ako doon ay may lumapit sa akin na 3 lalaki, mga maskulado at tinanong kung kamusta ba daw ako na para bang close kami. At sinabi pagkatapos kung available ba daw ako at nagbubuking. Nangatog talaga ang tinggil ko noon dahil hindi ako marunong mag-Italian, English lang ang alam ko noon. Pero alam ko yung mga basic Italian during that time. At dahil maldita ako, inirapan ko lang sila sabay tayo at alis. At never na akong pumasok dyan sa park na yan kahit dinadaanan ko yan. Nandito pala ako sa Asian section. Bibili sana ako ng ramyun. Pero sabi ko next time na lang. Kahit saang supermarket pa yan dito sa Europe, mahal talaga pag Asian product kasi nga binibili pa yan sa Asian country. Katulad ng coconut na to, isang piraso nasa 4.5 euro at hindi mo yan siya pwedeng hati-hatiin kasi yung coconut ay napaka-sensitibo. Pag Isilonga talaga ang mamahal pag ganitong mga products. Meron namang mga medyo mura-mura, punta kayo sa Asian store, makakabili kayo niyan. Sinasabi nila na wag mo nang isipin kasi nasa Europe ka, dapat euro, dapat wag mong i-convert sa peso. Ang mahal talaga. Pagkatapos ay kumuha ako nitong itlog. May need ko pala ng itlog. Yung itlog na brown, okay yan siya. Pero minsan bumibili ako ng green na itlog. Yung, ewan ko, pare-parehas lang yan para sa akin. Sa section naman to, dito yung mga yogurt, yung mga different kinds of butters. In short, dito yung mga dairy product. Isa sa magandang mag-grocery sa ganitong oras dahil hindi maraming tao. So, may freedom kang lakad-lakad. Minsan kasi pag peak hours, talagang mahirap dyan yung mga malalaking cart, tapos puno, tapos yung aisle punong-puno. Lalo na sa cashier. Nagsasarado naman to sila, nasa 9 PM na. So kahit tapos ka na sa trabaho mo, pwede ka pa rin mag-grocery dito. Balik ulit tayo sa kwento ko. Ano nga ba ang nangyari sa akin pagkatapos na nakaw ng aking bike? Dahil next day, kailangan kong umalis, nakipagsapalaran ako at natutong sumakay ng metro at bus. Ang problema nun, hindi ko alam kung saan papunta. Kasi hindi naman yung mga bus katulad ng metro na isasabihin kung ano yung next stop. May isang beses pa noon na akala ko nasa loob pa rin ako ng city. Pagtingin ko sa kapaligiran, nasa maliliblib na ako na area. Nakalabas na pala ako ng city. Sobrang layo ko na sa city, 30 minutes. Nangyari pa, umiyak na lang ako kasi nga sabi ko nawala na talaga ako. Ang sunod na ginawa ko ay tinawagan ko yung partner ko para isalba ako. Ayun, pinuntahan niya ako habang tawang-tawa.
At ang ginawa ko, araw-araw akong nagbabas. Wala rin naman akong choice kung hindi magbas kasi wala na akong bike. Yung bike ko ngayon, dumating na yun siya after 1 month. Ang dami-dami kong natutunan dito na hindi ko ginawa sa Pilipinas. Katulad nito na ikaw lang din ang gagawa. Madali lang yan naman silang gawin. I-scan mo lang yung mga QR code nila at pag hindi mo yan sila ma-scan or hindi mabasa ng system nila, tawagin mo lang yan sila, mag-a-assist yan sila at tatakbo yan sila papunta sa'yo. At hindi rin dito uso yung bagger, yung taong mag-a-assist na ipasok lahat yung mga pinamili mo. In short, hindi dito uso yung tamad, uso dito yung independency. At kailangan mabilis ka sa mga ganitong bagay dahil during peak hours talagang sobrang haba ng pila dyan. At dito nga napatawag ako kasi nga hindi maskan-scan ang barcode ng melon na to. May kwento rin ako sa inyo dahil may nangyari din sa akin dito sa supermarket. Ang dami kong kwento kasi nga first time ko sa Europe eh. Ano ba? Sa area kasi kung saan ako nag-i-scan, dito nagbabayad yung cash only. Sa likod ko, doon nagbabayad yung card. So, every time na nagbabayad ako ng cash, marami akong coins na dala after. Sukli ba? Kasi nga, pag bumibili ako dito, tapos kontante yung binabayad ko, edi may mga sukli. So, yung mga sukli na yun, naiipon. So, yung mga coins na yon ay naiipon at nilalagay ko lang sa backpack ko. So, 90% sa Isilongga lang talaga kami nag-grocery, hindi sa ibang supermarket. During that time, it was like 2 p.m. Sobrang busy, like sobrang daming tao. Timing pa nun na yung mga nag-a-assist sa amin ay parang walang sa mood. Oh, during that time, nagpa-punch na ako ng mga pinamili ko. Madami-dami yun eh, mga 18 euro yun eh. So, yung binayad ko, yung coins na galing din sa supermarket na to. Pagkatapos, biglang sumigaw yung babaeng nag-a-assist sa area na yon. Sinabi niya, bakit ba daw coins yung mga binabayad ko, yung mga tig to 20 cents, 50 cents, na yung dapat ilalagay ko lang 1 euro, 2 euros lang, at saka papel. Sabi ko, itong coins na to ay galing lang din sa inyo. Ang nangyari, bago pa ako nun eh. Naging traumatic yung experience ko doon sa kanila. And then, habang papalabas ako, tinawag siya ng supervisor. Ewan ko, baka pinalagalitan siya. And then, now, hindi ko na siya makita. Kasi, syempre, mamimemorize mo yung tao na yun eh. Ewan ko ba, sila lang yung allergic sa mga coins. Pag pumupunta naman ako sa Inns and the other supermarket, gustong-gusto nila ng mga coins. Anyway, nalamog na yung saging ko. At dito ko na tinatapos ang aking kwento. Ciao!